Magandang gabi po sa inyong lahat. Alalahanin po natin na once a month, meron po tayong pagkakataon para itaas ang pangalan ng Panginoon, nalulugod ang ating Panginoong Diyos kapag tayo po ay nagpapatotoo at nagtatestify ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Hindi kinakailangan malaki, kundi kung ano yung tinitibok ng ating puso na pagpapasalamat natin sa ating pong Panginoon. Magsimula po tayo sa ating pong pag-aaral. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso sa iyong paningin, o aming Diyos, na aming malaking bato at aming pong manunubos. Disclaimer lamang po muna tayo ng kaunti. So, katulad nung nakaraan, ang mga bidyong ipapakita ko ay ginawa gamit ang artificial intelligence para lamang sa layuning paglalarawan o malikhaing paggamit. Hindi nito ginawa upang linlangin, dayain ang sinuman. Ang layunin ng pagbabahagi ng content na ito ay magsilbing pantulong visual at para lalong maging malinaw ang mensahe. Hinihikayat ang mga manonood na mag-ingat na gumamit ng kritikal na pag-iisip sa mga anumang AI-generated media. So, hindi po natin gagamitin ang mga video ito para linlangin po kayo. Ito po ay gawa lamang at ito po ay upang illustrate lang ang isang mensahe na nais po nating ipahayag. Let's go. Ito po ang ating pong paksa na tinutungo. Seek, pursue, and conquer for Christ. Ang napili ko po na ating pong talakayin every Saturday and every Friday worship ay the study in the life and ministry of Paul. Sapagkat nakita ko kay Apostol Pablo ang lahat ng ito. Hinanap niya kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, pinurso niya ang purpose ng ating Panginoon, at anumang mga balakid at anumang mga problema ay napagtagumpayan ni Apostol Pablo. So meron po tayong 8 na tinatalakay. So far, nakuha na po natin ang 2. Paul's radical conversion and transformation. Paul Damascus Road encounter. Ang summary po natin dyan, Paul's story reminds us, no one is beyond God's reach. Jesus transformed the worst sinners into the greatest witness. Every conversion has a divine purpose. If Jesus could save Saul and as the persecutor, he can save anyone. And if he could use Paul, he can use you. Kung yung naranasan ni Apostol Pablo ay possible din naman na maranasan ng bawat isa po sa atin. Yung pangalawa po, ito ay bago mag-Father's Day, pursuing the call, Paul's preparation and obedience. Nakita po natin sa ating pong conclusion, before Paul became the great missionary to the Gentiles, he was faithful in the small things. Naging obedient po siya. Yun ang isang magandang karakter ni Apostol Pablo. Antimano ay sumunod siya sa kalooban ng ating Panginoon. The same is true for us. God is preparing us now for what He will do next. Ang pag-uusapan naman po natin ay isa na namang napakagandang paksa. Ito po ay nasa Acts chapter 16 na nangyari po sa second missionary journey ni Apostol Pablo. Ang title po nito, Conquering Opposition, Paul's Perseverance in Persecution. Ang key verse po natin, Acts chapter 16, 16 to 34. Muli po nating lang sariwain ang ating pong key verse sa pamamagitan ng isang video. They were severely beaten and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Kung titingnan natin ang central thought ng ating pong pag-aaral, ito po yung pinakasentro. So dito po iikot ang ating pong mensahe. When we face opposition, our faithful response can turn trials into testimonies and lead others to Christ because God turns trials into gospel opportunities. So, mayroong mga problema, bakit hindi? May mga suliranin, bakit hindi? May mga oppositions, may mga persecutions. Kahit nasabihin mo pa, maganda yung intention mo, maganda yung ginagawa mo, wala ka namang ginagawang mali. Pero mayroong mga opposition. Ang sabi nga, life is filled with opposition. Christian life. Makikita natin mamaya yan mauunawaan natin kung bakit maraming mga tao nag-oppose sa gospel. Bakit maraming mga tao na tinatanggihan ang ebanghelyo. Ang sabi po sa atin po, magiging pag-aaral po natin,
ang buhay po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano ay punong-puno ng persecution, opposition, trials. Subalit wala pong nasasayang doon. Mayroong lamang wino-workout ang ating Panginoon at bahagi po yon ng purpose ng ating pong Panginoong Diyos. Meron po tayong tatlo na atin pong titingnan. Number 1, the source of opposition and persecution. Number 2, the response to opposition and persecution. And number 3, the outcome of opposition and persecution. Pagsimula po tayo. The source of opposition. Saan kaya galing? Sa storytelling po natin. Acts 16:16 through 18. One day, as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for her masters by telling fortunes. She followed Paul and the rest of us shouting, "These men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved." This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her," and instantly it left. Acts 16:19 to 24. Her master's hopes of wealth were now shattered, so they grabbed Paul and Silas and dragged them before the authorities at the marketplace. "The whole city is in an uproar because of these Jews," they shouted to the city officials. "They are teaching customs that are illegal for us Romans to practice." A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. So, kung titignan po natin sa ating pong story, sa storytelling po natin, si Apostol Pablo, si Apostol Silas, medyo nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Pero mayroong sumusunod sa kanila na mayroong sabihin natin possessed ng evil spirit, divination, na hindi naman sinisiraan kundi sinasabi nila, ito yung taga-preach, ito yung taga-pangaral. Pero si Apostol Pablo, medyo napika si Apostol Pablo, lilinawin ko mamaya yan. Napika si Apostol Pablo, kinasta yung demon, meron palang may-ari nun. Doon kumikita pala yung mga tao. Kumikita pala yung mga master niya kapag meron silang mga nahuhulaan siguro, mga taga-Quiapo, parang gano'n. Ngayon, anong nangyari po, mga kapatid, pinakulong sila. Pero ang charge sa kanila, iba They are teaching customs that illegal for us Romans to practice. So, gumawa sila ng mga gawa-gawa. Meron na po ba ganyan naging biktima po tayo ng kwento-kwento. Naging biktima po tayo ng mga hindi tamang akusasyon. Ginawa, kinulong si Apostol Pablo, pinarusahan muna at pagkatapos sila po ay ipinasok sa kulungan. Alam niyo mga kapatid, ang persecution, sinabi na yan ng ating Panginoon. Tinan nito Matthew, Mark, Luke, and John, sa 4 Gospels. Siniyak ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita na maisusulat ito ng 4 na Gospel writer. Si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan. Pare-pareho po nilang sinabi. Sa Matthew, I am sending you out like sheep among the wolves. You will be hated by everyone because of me. Kay Mark, and you will be hated by all for my name's sakes. Kay Luke, they will lay hands on you and persecute you, but I will give you words of wisdom. So John, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If they persecuted me, they will persecute you also. So, ano ang makikita natin? Bakit hinayaan ng Panginoong Diyos na sa 4 gospel account? Mga kapatid, hindi po lahat ng kasaysayan ay nakasulat sa 4 gospel account. Meron lang kay Matthew, meron lang kay Mark, meron lang kay John. Not even the birth of Jesus Christ. Meron kay John, hindi nakasulat po yun. Pero ito, 4 na gospel, sinulat na dadanas ang mga mananampalataya, dadanas ang mga Kristiyano ng persecution. Ano ibig sabihin nito? Dapat na po natin expect po yan. Meron at mayroong mga persecution, meron at mayroong mga opposition na darating po sa atin sapagkat sinabi naman ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong ay ito, saan galing? Meron po ako nakitang 2 sa ating pong pag-aaral. Tingnan po natin ito. This went on day after day until Paul got so exasperated. Tiningnan ko yung ibang salin doon sa exasperated. Ang nakalagay ay annoyed. Napika.
Kasi day after day, kasi sabi nga nun dito, palagi silang sinusundan at pagkatapos mayroong sinasabi tungkol sa pangangaral ni Apostol Pablo. Tiningnan ko kung anong ibig sabihin na exasperated. Ito yung lumabas, mga kapatid. Ang nakalagay, ang ibang salin kasi annoyed. Parang negative. Kanino siya nainis? Kanino siya napika? Ano ba naman itong inaalihan ng babae? Doon ba sa babae? Doon ba sa babae siya napika? Hindi. Tingin ko hindi. Pag tiningnan yung malalim, mga kapatid, yung original, iba. Ang nakalagay ay troubled. Troubled ang nakalagay. Sa ibang salin, ito ang ibig sabihin. Sabi sa ibang commentary, Paul being grieved. Ito naman grieved. Yung bang parang binabasag ka. Hindi ka naiinis, hindi ka napipika. Kung hindi parang nalulungkot, grieve. Nalulungkot ka, napipika ka. Ganon din ang sabi, for the poor victim. Naaawa siya doon sa babae. Bakit? Ginagamit yung babae ng masamang spirito. Ginagamit yung babae ng mga taong nagsasamantala sa kanya. Hindi siya galit doon sa babae. Galit siya doon sa ginagawa. At ganyan ang ginagawa ng dyablo sa bawat isang hindi anak ng Diyos. Yun ang nakita ko dito eh. Kung titingnan natin, ang bawat isang taong hindi Kristiyano, hindi anak ng Panginoong Diyos, na ito'y alipin ng dyablo. Kaya niya nagagawa yon. Minsan maiinis tayo, bakit binomba to? Bakit pinatay? Bakit sinagasaan to? Minsan magagalit tayo sa tao. Pero hindi natin alam, mga kapatid, mayroon palang spiritual forces. Mayroon palang kumikilos beyond doon sa mga taong yun. Kaya si Apostol Pablo, yun ang nakita niya. Hindi siya na annoyed doon sa babae. Siguro doon sa mga master, pwede pa eh. Pero ganun din, tingin ko hindi. Alam niya kung sino yung kalaban eh. Alam niya na ito'y sa masamang espiritu. Sa isang word studies naman, ito yung nakita ko. Grieved din ang ginamit. Not strong enough, rather worn out. But grieved and at the sad condition of the woman. So, dito makita natin yung attitude ni Apostol Pablo. Na si Apostol Pablo ay nagigrieve. Nalulungkot. Kapag meron siya nakikitang non-Christian, kapag meron siya nakikita na alipin ng masamang espiritu, ganun ang nangyari po sa kanya. Kaya ang ginawa niya, kinas out niya. At umalis naman. So, meron pong dalawang kalaban. Dalawang source of opposition. Number one, spiritual world. Spiritual world. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Tingnan niyo. May problema ba? Bakit hindi niya maintindihan? Bakit yung sineshare ng kaibigan hanggang ngayon hindi maintindihan? Hindi niya maunawaan. Samantalang batang maliit, 7 years old, pwede maintindihan ng gospel. Tinuturo po namin yan dito. Tinuturo po namin yan sa children's ministry. Mga bata pa lang, naiintindihan nila, nauunawaan nila. Pero bakit ito hindi nila maintindihan? Blinded eh. Blinded. Kapag ang isang tao ay bulag, kahit ano sabihin mo, hindi maintindihan yan, hindi maunawaan yan. Halimbawa, bulag ang isang tao, kahit anong sabihin mo, nagwapo si pastor, hindi maniniwala yan, mga kapatid. Kapag naman, subukan nyo, pag nakakakita na yan, pag naalis yung blindness, ay, sabihin mo, gwapo si pastor, hindi rin maniniwala yan. Yun, nakita niya na ng katotohanan. So, ganun ang ibig po sabihin dito. Hindi nila makita yung gospel. Hindi nila makita yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ano ang dahilan? Blinded po yan. So, dapat natin sila, maintindihan po natin sila na ganun ang kanilang kalalagayan. Tingnan nyo. So that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Bakit kaya mayroong mga tao na pumapatay ng kanyang kapwa? Bakit kaya mayroong mga tao na nanlalamang? Bakit kaya mayroong mga tao na nagsasamantala sa mga bata? Bakit kaya mayroong mga taong ganun? Spiritual force. Spiritual. Ang kalaban. Yun ang nakita ni Apostol Pablo.
ng source ng kanya pong mga opposition at mga struggles ay dahil sa spiritual power na kumikilos sa mundo pong ito. Sa Acts chapter 26 verse 18, open their eyes so that they may turn from darkness to light. Tingnan nyo, ang mangyayari kapag naalis yung blindness from darkness to light, makikita po nila yung kagandahan ng ebanghelyo. Yung pangalawa, merong spiritual world, meron naman physical world dito. Ano yung physical world? Mga tao, yung ginagamit. Sa istorya natin, sino ito? Yung mga master. Yung mga master, sino ito? Yung mga gumagawa ng masama. Yung mga gumagawa, nagpapa-influensya at nagpapagamit. Even, mga kapatid, sa mga circumstances. Sa 1 John chapter 5, verse 19, ito yung ating mababasa. We know that we are of God, and the whole world, tingnan nyo, the whole world, the physical world, the whole world lies under the sway of the wicked one. Sa totoo lang, mga kapatid, ang mundo ginawa ng Diyos yan. Wala akong okay yun. Pero, teritoryo ito ng Diablo. Teritoryo ng Diablo. Ginawa ng Diyos. Wala akong problema sa interpretation na yun. Pero nandun tayo ngayon sa isang lugar na yung influensya ng Diablo nandiyan sa paligid lang po natin. Andiyan lang po ngayon. Dati, ang mga influensya ng Diablo, yung mga anting-anting, yung panahon po namin, mga ganun. May anting-anting, may mga spiritual forces, dark forces, mga ganyan, napoposes, mga ganyan. Pero ngayon, mga kapatid, iba na eh. Technology na po eh. Technology na. Yung mga influensya ng mga influencer ninyo na hinahangaan ng mga tinuturo naman ay against sa Word of God, against sa salita ng ating Panginoon. So yan ang tinutukoy ko. Nasa mundo po yun eh. Habang nasa mundo po tayo. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag nasa mundo ka, hindi ka nasa playground. Hanggat nandirito po tayo, mayroon at mayroong opposition, mayroon at mayroong trials, mayroon at mayroong suffering tayong mararanasan. Physical world lang po ito eh. Kaya hindi nga ito yung tunay nating tahanan eh. Aalis nga po tayo dito. At mayroon tayong tunay na tahanan. So, 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabay-sabay nga po nating basahin. Tignan nyo ha, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Given. Kung gusto mong mabuhay, kung ikaw ay nabubuhay ng godly, persecute ka, hindi maring. Bakit? Yung mundo nakahilig sa masama eh. Against, ayaw nila nung ginagawa mo. Ayaw nila nung tapat ka. Ayaw nila nung mga bagay na kabanalan. Ayaw po nila yun. Tinatanggihan po nila yun. Yun ang mga source. Yun ang pinanggagalingan. Both spiritual world and physical world. Tingnan naman natin ito. The response. Ano naman kaya ang response ni na Apostol Pablo at si Silas? Siguro kung ikaw ay, wala naman akong ginagawang mali ah. False accusation yun. Ginawa nila dahil nawala yung kanilang kita. So, anong gagawin mo? Magrereklamo ka, magkakaroon ka ng sinasabi natin, injustice, magkakry ka ng injustice. Pero hindi ganun ang nangyari kay Apostol Pablo at si Silas. Tingnan niyo ang nangyari, mga kapatid. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng prayer. Ang response nila, prayer and praise amid the pain. Around midnight, sabi gano'n, medyo midnight, mga 12. Tulugan na yung normally ng mga tao yan. 12 to 3 o'clock. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. Maawit sila. Siguro na kayo ng mga preso. Wow, this is new. Siguro sabi ng mga preso, ano to? Normally, kapag mga daing, sabihin natin, mga sumisigaw dyan, pain, kasi binugbog sila eh.
Pero naging controversial sa akin dito, yung singing. Maawit pa sila. Yung tagagawa ko ng video, sabi, uusap kami, ano kaya ang inaawit nila? Pastor, sabi sa akin, ni-research niya na Psalms 113, yun yung mga existing na awit noon. Mga awit noon, Psalms 133, magganyan. Mga awit, hindi natin alam. Ano? Pero, maaari. Tingnan natin, tingnan lang natin kung ano kaya ang inaawit ni na Apostol Pablo at Silas nung sila ay nasa bilangguan. Give thanks to the Lord, for He is good. He is good, good. Give thanks to the Lord, for He is good. He is good, good. Blending pa, no? Blending pa yung awit nila, no? Pwede. Di ba? Pwede naman, ano? Na umaawit sila ng mga pagpupuri, pagpapasala. Kaya nagtataka nga yung mga preso eh. Bakit ganito ng mga taong to? Iba klase yung preso na nasa kabila na preso. Ano kaya ang dahilan? Sa Philippians chapter 4, ang tawag dito sa Philippians, prison epistles. Ibig sabihin, isinulat ni Apostol Pablo nung sila ay nakapreso, nung sila ay nakakulong din. Nakakulong din yan. Itong sabi niya, so pwede yun ang kinakanta nila eh. Rejoice. Sabi ko, humanap ka tagagawa ko na AI. Humanap ka ng mga awit na about rejoice. May reward na rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I will say rejoice. Nakakulong. Ang sumulat po, nakakulong ha. Sa Apostol Pablo, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in every prayer and supplication, thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yun yung response. Yun yung proper response kapag ka ikaw ay dumadanas ng persecution, dumadanas ng trials, dumadanas ng suffering. Ano ito? Papuri ka sa Panginoon. Mag-worship ka. Mag-worship ka sa ating Panginoon Diyos. Pasalamatan mo ang ating Panginoon. Itaas mo ang pangalan ng ating Panginoon. Meron akong isang devotion na Pastor Rick Warren tungkol sa kahalagahan ng music. Ano pala? Yung pag-awit pala, mga kapatid, kahit na sabihin natin palingado boses mo. Alam niyo yung pansolo boses mo. Meron sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw yon. Yung pansolo, yung wala na tayong lahat, yung kakanta ka wala nakikinig. Yung mga pambanyong boses. Yan eh. Yan yung mga pansolo. Pero sabi gano'n, wala naman daw problema doon. Sapagkat ang sabi sa Psalms, make a joyful noise. So pwede, kahit mga noise pwede. Basta ito'y nagpapahayag ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Merong studies na ginawa dito sa mga kilalang Ivy Universities sa iba't ibang mga bansa, Oxford at saka sa Harvard University, kung ano ang benefits ng pag-awit. Kaya baka ako, alam ni Apostol Pablo na bagamat wala pa naman yung Oxford na yan, bagamat wala pa naman Harvard na yan, studies po nila ito, mga kapatid, mga hindi theological books po yan. Ito ang kanilang studies, scientific and psychological studies ng pag-awit. Oxford University found that group singing fosters social bonding. Okay yan. More quickly than other group activities. Ito naman ang isa. Showed that choir singing nakaka-reduce ng stress at improve mental health. Tinan mo yung katabi mo, mga kapatid, baka may problema na sa mental health yan. Sabihin mo, sumama ka sa choir. Sumama ka sa choir. Hindi nakalagay, Palagay po yan, mga ano yan, Mga magagaling na university po yan, Actual statistic po yan. Actual. Ito, isa pa. Harvard University School. Singing improves respiratory function and may boost immune response. Tingnan ninyo. Meron pa yan 6 lahat yan na research kong yan
pagka marunong kang umawit, mga kapatid, marunong kang sabihin natin ay sumama sa choir o umaawit ka, ay nakakabuti pala sa iyo 'yon. Meron palang naidudulot sa yung kabutihan 'yon. Physically, physiologically, mayroong naidudulot na kabutihan sa iyo. Siguro, ewan ko alam niya na Apostol Pablo at Silas to. Siguro sabi ni Apostol Pablo at Silas, stress tayo, bagong gulpe tayo, pinasok pa tayo sa Bartolina, yung pinangaw pa yung ating mga paa. Ano gagawin natin? Di umawit tayo. Pero habang maawit sila, kakaroon ng peace. Nararamdaman niyo yun? Suggestion lang. Kapag meron ka mga pinagdadaanan, mga struggles, pag meron ka mga pinagdadaanan, mga problema, na tingin mo ay in bondage ka. In bondage. Maring in bondage ka ng fear. Subukan mo umawit. Subukan mo magpuri sa Panginoon. Subukan mo itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Maganda yung practice ng nanay ko. Meron siyang isang paboritong awit, mga aawit yung aking nanay na nasa langit ng kanyang kaluluwa. Amen. Ang paborito niya ay si Romy Dinglas. Romy Dinglas. Hindi yung kilala yon, pero buhay pa naman yun. Walang amen. Buhay pa yun eh. Buhay pa yung taong yun. Ang ganda kumata. Isang awit niya. Purihin ka, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Kumikilos ang Diyos kapag ka nagpuri ka. Pwede. Kasi na-experience po sa Pablo. Pag nagpupuri ka sa Panginoon, may mga bandage may mga kadena na nalalaglag. Ewan ko may mga kadena na nalalaglag. Kasi na-experience po sa Pablo. May mga kalayaan kang nararanasan. Maaring, sa ngayon medyo sa sitwasyon natin, sa context ngayon, natatakot tayo, di ba? Ano kayang pwedeng mangyari sa atin dito? Kalapit lang. Mid-range missile lang po tayo mula sa Iran. Mid-range. Hindi pa long range eh. So, ibig sabihin, kayang-kaya talaga tayo. So, ano tayo? Andun yung fear, andun yung takot. So, normal, 3 beses na po namin ginawa. Normal, pag may mga gera, nangyari yung gera yata sa Kuwait yun, ginagawa namin 3 bagay. Prepare mo yung mga dokumento mo. Normal, hindi takot yun. Normal yun, para pagka isang buhat, ganyan. Tapos pupultang mo lahat yung sasakyan mo. Para anytime. Pagkatapos yung pera mo, intact, dapat cash, di ba? Dapat may dala kang cash. Alam niyo mga kapatid, ginawa po namin yun. Yung dokumento lang. Oo, kasi dapat daw unin yung pera sa bangko. Dapat dapat hawak mo muna yung cash mo eh. So, kukunin mo muna. Gagawin ko sana yun. Naalala ko, wala pala akong pera sa bangko. Anong ginawa? Minsan nagpapanik buying. Mayroon pa nga dyan, nagpapanik buying. Alam yung nagpapanik buying, ano ba? Meron naman, nagpapanik lang. Walang pambay eh. Walang pambay. So nagpapanik lang. Alam ninyo, dumarating yan. Alam mga kapatid, nasa mundo pa naman po tayo. Normal naman na nararanasan po natin yan. Pero ito maganda. In the midst of pain, in the midst, suffering, trials, opposition, response ni Apostol Pablo, prayer and singing thanksgiving to God. Mawit. Effective. Effective yan. Try nyo. Naniniwala ako na kung nangyari kay Apostol Pablo, maaari din po mangyari sa atin yan. Karoon ng divine. So pag tamang approach mo, ganito yun. Ang kagandahan, sa buhay ni Apostol Pablo, ito yung palagi ko naman itinuturo po ito. Ito itinuturo ko ito. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Mga circumstances na hindi mo kontrolado. Ang gagawin ng tao sa'yo, hindi kontrolado ni Pablo yon. Yung ginawa sa kanya ng mga kapwa niyang Hudyo, yung Roman, hindi niya kontrolado yun eh. Hindi niya kontrolado yun. Pero ito, anong karakter naman ang na-produce kay Paul and Silas? Kontrolado nila yun. Anong karakter ang na-produce? Anong karakter ang na-produce ni Apostol Pablo at Silas? Thankful heart.
Isang karakter na nagtitiwala sa Diyos. Isang karakter na mayroong peace, na mayroong kapayapaan sa gitna ng mga trials. At kapag ka na-develop sa iyo yung karakter na yon, divine intervention susunod yan. Divine intervention, nandun na yung pagpasok ng ating Panginoon. Ito po nangyari. Acts 16:25-26. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Tingnan niyo, ha? Meron sa atin, kapag ka umaawit, bumabagyo. Meron na diyan, meron na gano'n, umaawit ako, uulan na naman. Ganon, uulan na naman, babagyo na naman, biro lang naman yon. Pero ito, nung umaawit si Apostol Pablo, lumindol mga kapatid. Hindi lang first time na nangyari yan eh. Kasi sa Acts chapter 12, nangyari din kay Peter yan. Nangyari yan. Hindi nga lang sila kumakanta. Pero ito yung paraan ng pagpapalaya ng ating Panginoon. So, nung umaawit sila, lumindol, at pagkatapos, nakalag yung kanila pong mga, sabihin natin, mga posas at nakalag yung kanila pong mga nakatali sa kanila. Pagkatapos, yung mga ibang mga prisoners nakikinig sa pag-awit nila. Siguro na-sharean din nila yan eh. Ano ang point natin, mga kapatid? God responds to faith-filled praise. Kumikilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Merong divine intervention kapag po tayo ay nagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos. Kapag ka nag-produce ito ng tamang karakter. So sa halip na mag-grumble ka, palitan mo ito ng worship. Palitan mo ito ng praise. Sa halip na magmukmuka, patugtog ka ng praise and worship, umawit ka. Umawit ka ng pasasalamat sa atin pong Panginoon. Tingnan naman natin ang pangatlo. The outcome of opposition and persecution. Inallowed ng Panginoong Diyos na maranasan nila ang persecution. Ano naman kaya ang outcome nito? Ano ang dahilan? Maganda. Jailers, salvation. Naligtas po yung jailer. Acts chapter 16, verses 27 through 32. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. Bakit kaya nagtangkang mag-suicide yung jailer? Bakit nagtangkang mag-suicide yung jailer? Maiintindihan natin yan kapag pinag-aralan natin ang context. Tingnan ninyo May bahay, yung jailer, yung bahay niya mismo, nandoon sa kulungan. Kasi kasama niya yung household niya eh. Kasama niya eh. Nandoon mismo. So, kapag ka natakasan, jailer ka, kapag ka natakasan ka ng isang bilanggo lang, mga kapatid, matakasan ka, alam niyo kung sino ang sisintensyahan ng Roman government? Alam niyo kung sino papatayin? Ikaw at buong pamilya mo. Ikaw at buong pamilya mo. Natakasan ka, hindi mo alam, natutulog ka. Hindi mo alam, tumakas. So, papatayin. So, ang option niya lang niya ay ganito. Papatayin niya ang sarili niya, pagkatapos sa investigasyon, ibig sabihin, pinatay ito ni Pablo. Kaya nakatakas. So, spare yung kanya mga spare. Yung kanyang pamilya. Pinahalagahan niya yung pamilya niya. Yun po ang context po niyan. Kaya, nung makita niya, kala niya, nagsitakas. Hindi. Habang binabasa ko, pinapaulit-ulit kong binasa eh. May nakatakas kayang ibang bilanggo? Walang binanggit eh. Kasi nakalagay, we are all here. Alam niyo naman ang mga bilanggo, mga kapatid.
Siya nasa inner eh. Ibig sabihin nun, nasa kaloob-looban eh. Pagka nakawala po yan, pagbukas lang ng pinto niya, parang mga nakawala sa koral yan. Pero ito, iba eh. Sabi ko, we are all here. Siguro ka ako, epekto ng pag-awit ni na Pablo. Siguro nung lumindol, kalagsa ka, ano kaya susunod na aawitin niya? Baka ako ganun. Nag-aantay ng next repertoire ni Apostol Pablo. Ano kaya susunod sa line-up ng pag-awit nila? Baka, hindi ko alam, pero maaari. Possible din naman. Pero nandun silang lahat eh. At nag-result ito ng kaligtasan, mga kapatid, nag-result. Hindi lang yun eh. Yung transformation ng household. 16:32-34. And they spoke the word of the Lord to him, together with all who were in his house. And he took them that very hour of the night and washed their wounds. And immediately he was baptized, he and all his household. And he brought them into his house and set food before them, and rejoiced greatly, having believed in God with his whole household. Tignan niyo, kapatid. Buong tahanan niya, naligtas eh. Nag-transform. Yung dating nilatigo nila, yung gamot, siya pa gumamot ngayon eh. Nagbago. Bakit? Na-born again eh. Na-save eh. Kasi nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. At ang buong pamilya niya. Hindi lang ito, si Zacchaeus, mga kapatid, buong pamilya din po. Ano ang point ko? Kasama sa plano ng Diyos, pamilya mo. Kasama sa plano ng Panginoong Diyos, kaligtasan ng buong iyong pamilya. Kaya kung ikaw ang born again sa pamilya mo ngayon, pag-pray mo yan. Pag-testify ka, share mo. Maboborn again yan. Sapagkat kasama sa plano ni Lord yun eh. Kasi sabi ng Panginoong Diyos, maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong pamilya. Sinabi rin ito sa Acts chapter 2, sa preaching ni Apostle Peter. Sabi ni Peter dito, ang pangako ay hindi lang sa inyo, kundi maging sa mga anak mo. Maging sa susunod mong henerasyon, ang pangako ng atin pong Panginoon. Opposition is not the end. It's an opportunity for God to display His power and bring salvation to others. Yung mga nararanasan po nating pain, nararanasan po nating mga trials, even persecutions, daan lang po yan at pwedeng gamitin ng ating Panginoong Diyos para maging gospel opportunities. Provided na tama ang magiging attitude mo. Ang tama ang karakter na maipuproduce sa'yo. Sa conclusion po natin, how to conquer opposition. Paano kaya natin pagtatagumpayan ang opposition? Darating yan. Nasa mundo pa naman tayo. Andyan ang spiritual world, andyan ang physical world. Yung response natin ang maganda, ang dapat. See it as an opportunity. Your perseverance can lead others to Christ. Paano natin papamuhay? Pinatutunan po natin ngayon. When you face criticism, setbacks, or unfair treatment, respond not with anger or fear, but with praise and prayer. Let your faith speak louder than your circumstances, turning trials into testimonies and challenges into gospel opportunities. God bless us all, mga kapatid.